Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Kotman channel, and ito ay Ask Kotman segment po tayo kung saan yung mga iniiwan yung mga questions sa comment section ay sasagutin natin sa video na to. So, ito na agad. Ilalatag ko na agad yung questions para kayo na mag-decide kung gusto nyo mag-stay or move on na kayo sa ibang channel. Okay? So, here goes. Galing sa kay Boss Mark, CQ3E1. Sir Kot, ask ko lang, if nadidegrade din ba ang lenses ng camera ng smartphones? Pumangit po kasi ang quality ng Samsung S8 Plus ko pagdating sa photography. Bali, almost 7 years na siya. Uy, 7 years na. Yeah. Well, sasagutin natin yan. Galing kay Boss Franz Gamboa. Sir, okay pa ba ang Snapdragon 8 Plus Gen 1 ngayong 2025? Unit ko po ay OnePlus 10T 5G. Ang bilis kasi uminit sa heavy games. Okay. Sige po, sagutin natin yan. Galing kay Boss Tricia May Pangan. Pwede po ba pa-review naman yung camera na gamit nyo sa pag-record ng video na ito? Napakalinaw po kasi. Okay, sige. Boss Tricia May, ito po ang sagot ko dyan. Yun lang yung tanong. 3 questions lang para mabilis tayo. Last video kasi napakahaba, no? Try kong iklian. Try lang, no promises. Anyway, kung interesado kayo sa mga questions na yan at sa mga isasagot ko, let's start. Sa unang tanong galing kay Boss Mark, CQ3E1. Sir, kamusta? Ask ko lang po, nade-degrade din ba ang lenses ng camera ng smartphone? Nade-degrade ba ang camera lenses ng smartphones? Pumangit na kasi ang quality na sa... Okay. And this is 7 years old smartphone, the Samsung S8 Plus. Actually, pangarap ko dati yan. No? And nalipasan na ng panahon, never ko nabili. Still, one of the most beautiful smartphones na dinesign ni Samsung. In my opinion lang naman. I'm sure iba ang opinion nyo. But para sa akin, ang ganda niyan. Bili kaya ako niyan for collection purposes lang. But anyway, move on. Ang tanong, nagde-degrade ba ang lenses? Yes, they do. While sabihin na natin na merong Gorilla Glass, etc. And actually, this one is Samsung S8 is Gorilla Glass 1 pa ba yan? No matter. Kaya yung latest pa niya na Gorilla Glass Armor yata 2, yun yata ang pinaka-latest. Alin man doon ang ano yan, ang gamit. Hindi po yan perfect and not eternal. And kung napanood yung last video ko about law of obsolescence, malabo maging perfect yan. And at some point, bibigay din ang mga pyesa niyan. Napanood nyo na ba yung law of obsolescence ko na video? Yung nakaraan. Balikan nyo na lang. Nandito yun sa channel, okay? So, yes, they do. Actually, pwede natin i-check na lang kay Google kung hindi kayo naniniwala sa akin. Eto, yan. Does camera lens on phones degrade? The sagot, AI post mo to si Bard yata to. Google is Bard, tama ba? Yes, smartphone camera lens can degrade over time. See? It's true. Primarily due to physical damage. Of course, it scratches. Even, like I said, even with Gorilla Glass or Panda Glass or kung ano pang glass na ginagamit dyan na protection, may limit po yung tibay nila, yung durability nila. Not to mention the temperature, the weather, mainit, umiinit yung phone, tapos biglang lalamig, so on and so forth. Okay? At some point, may tatalab din dyan, ninipis yung pinaka-film niya na protection, so na yung nagpapatibay sa kanya, na nagpe-prevent ng scratches. At some point, magde-degrade dyan. Okay? Not right away, like this one, like sa case ni Boss Mark CQ3E1, 7 years na. Ang ganda ng camera nung time na yan. So, yeah. So, magandang reminder din ito na, yes, kung balak yung bumili ng mga flagship smartphones from way back kasi gusto nila makamura. Gusto niyo makamura ng smartphones pero camera phone pa rin siya. Magandang camera, magandang shots. Ito yung reminder ko sa inyo na pag-isipan nyo rin yung edad ng smartphones. Okay? While yeah, like yung gamit ko rito na yung pinang-start ko ng YouTube channel na to, yung LG V20 ko. At the time, ang ganda niya. 4K 60. Wow. Pero ngayon, parang hindi ko na makita yung bakit nagagandahan ako dito dati. And of course, yung lente hindi na rin kagandahan. So on and so forth, parang gano'n. Nakikita rin natin, na-experience din natin kasi yung improved version ng mga bagong model ngayon. And i-compare natin sa before. Another factor bakit, hindi na pala ganun kaganda yung dati. But still, yeah, usable pa rin. And sa question naman ni Boss Mark is, possible kasi na meron ng mga scratches dyan. Ano ba yung mga factor daw na sinabi dito binanggit? Scratches, dust, potential internal sensor issues. Yes,
The internal sensor, hindi po siya gawa sa Gorilla Glass, yung mga sensors. Gawa lang yun sa mga normal na mga PVC, mga LED or ano ba mga metal lang ginamit doon na at some point, bumababa ang quality kasi init-lamig sa loob ng smartphone. This degradation can lead to blurry photos, distorted images, and difficulties in autofocus. So, yun. Yun lang naman, basically, yun yung pinakasagot doon. Yes, it does degrade. So, mind you, kung bibili kayo ng mga second-hand smartphones, huwag naman sobrang tanda na smartphones. And kung matagal na sa inyo yung smartphones na yun, talagang ganun kayo katyaga at ganun kayo kaingat. Like sa kay Boss Mark, mukhang umabot naman ng 7 years sa kanya yung smartphone. Well, yeah. It happens. Naturally. Okay? Sa question naman ni Boss Franz Gamboa. Sir, okay pa ba ang Snapdragon 8 Plus Gen 1 ngayong 2025? Unit ko po ay OnePlus 10T. Okay. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 kung okay pa ba? Sagutin ko muna yan. Yes, okay pa po. Very good. Actually, I have this one. This is the Samsung Z Fold 4. This is Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 and very capable po siya at least for casual usage. For gaming, it can perform. Don't get me wrong, yes, but may mga ano na rin naman siya, may limit na rin sa capacity. Pero still, like I said, very capable. It's just that it's sad na hindi ito gaming design. Kasi Z Fold 4, napakanipis po nito, mukha lang siya makapal. Pero pag binuklat po natin yan is, buklatin natin. Pag binuklat natin yan is, napakanipis po niyan. See? That, nipis oh. Yeah. And this is my S24. Layo. Naka-case pala. So, anyway, you get my point. Kaya pa rin po yan. Very good pa rin yan. And then, the other statement na ginawa niya, dito question. Unit ko po ay OnePlus 10T 5G. Ang bilis kasi uminit sa heavy games. Thank you, sagot. Well, to be fair, even the Qualcomm Snapdragon 8 Elite and the 8 Gen 3, this one, 8 Gen 3, the S24 Ultra, umiinit din naman sa heavy games. So, your 8 Plus Gen 1 is performing, not really pareho, pero performing at least properly. And okay lang yan. Umiinit lahat naman. Kahit yung 8 Elite ngayon, and even, I believe, kahit yung 8 Elite 2, kung magkaroon ng 8 Elite 2, iinit pa rin yung sa heavy games. So, hindi exception. I believe meron akong video na to. No, not really my video. Yung isang live ni Boss Pinoy Tech dati, which nag-guest kami doon nila Paul Tech TV yata, na pag-usapan namin yung kasagsagan nung Lenovo Y70, which has a chipset of 8 Plus Gen 1. And nabanggit namin doon na actually parang ito na yung peak performance para sa smartphone, at least sa mga available games online. Kasi ang 8 Plus Gen 1 is very good na for most game, even Genshin Impact. Ang problem na lang is yung design. Kung design ba para makapag-dissipate ng init ng maayos yung phone, yung case, yung body, so on and so forth. But the performance of 8 Plus Gen 1 is good enough for most games, if not all. So I think that's that statement still stands now. But yes, that's true na syempre na marami na ring games ngayon na ni-release na talagang demanding, like Wuthering Waves, ano pa ba yung mga Human something, may entitled ng game na yun na may human hindi ko tanda but I'm planning to play that kasi hindi yata sa smartphone ko na yun ito, Garena Delta Force yata ito, this one, and Once Human. I believe mabigat daw siya sa graphics, sa chipset, so in-install ko pero hindi ko pa siya nalalaro, and wrong move dito ko in-install sa 8 Plus Gen 1 pero I trust kasi na kaya niya i-run. This one, 8 Plus Gen 1, kaya nitong i-run ang mga games na yan. It's just that expect ko na rin na malamang iinit yan. Iinit talaga yung smartphone na yan. So 8 Plus Gen 1 versus 8 Gen 3 and even 8 Elite is overkill naman na talaga yun. Alalakas na masyado ang 8 Elite and 8 Gen 3 versus 8 Plus Gen 1. But it doesn't mean na hindi na siya okay. Okay pa po siya. And yung case mo na umiinit pa sa heavy games, don't worry, umiinit din po ang 8 Elite. And I know kasi dalawang smartphones na yata ang na-review ko na may 8 Elite. Umiinit man. Especially the Red Magic 10 Pro. Yeah, yung isa pa yun. Dami nga nainis sa akin doon. It's okay. It happens. And the second one yata is Ultra. Poco F7 Ultra yata, if I'm not mistaken. Hindi ko na matandaan. So yan, umiinit din naman. Hindi naman tipong nasusunog na, pero yeah, umiinit. So it's natural, okay? I hope nasagot ko yung tanong. Napaka-casual ng sagot. Tropa kasi tayo rito, dapat casual lang ang sagutan. Pero seryoso ko pa rin sinasagot. Diba? Hindi ko kayo ginagawang joke. Anyway, galing kay Boss Tricia May Pangan, pwede po pa-review naman yung camera ng gamit nyo sa pag-record ng video na ito. Napakalinaw po kasi. Okay, I get it.
since 2023, I believe. Kasi 2019 to 2020, gamit ko is LG V20. Dito ko, dun sa smartphone ko, ini-start ang channel na to. And then, from 2020 to 2023, I used a DSLR Nikon. That was Canon. DSLR Canon po ang gamit ko for vlogging. Ang gamit ko, I believe ang gamit ko doon is 1080p 60. For reviews, kasi kailangan yung 60 fps para sa mga gaming, and then 1080p at 30 kapag sa mga ganito, podcast lang. Since ang pinaka videos ko dati talaga is ganito, podcast, and then saka ko lang siningit yung reviews. So originally, this channel was started on parang ganito lang, vlogging lang, vlogging lang. Now, 2023, starting 2023, bumili ako ng dalawang smartphone na sabi ko baka pwede ko nang ipampalit sa DSLR kasi DSLR are bulky, hindi kasya sa bulsa ko, kailangan ko pa ng bag para lang makapag-vlog sa labas, mabilisan lang naman, that's hassle. Gusto ko sana yung point and shoot, nasa bulsa ko lang. So I bought two smartphones, that was iPhone 14 Pro, and then sinunod ko yung hindi sila magkasabay. Nauna yung 14 Pro, then sumunod yung Samsung S23 Plus. And this smartphone, itong nagre-record is the S23 Plus. Yan po ang pinaka main na napili ko na gawing vlogging. Tinry ko ang iPhone 14 Pro, I didn't like it. Ang bagal ng processing niya. I don't know kung na-try nyo na to. Try nyo, kung di nyo alam to try nyo sa smartphone, sa iPhone, mag-record ng yung cinematic, yung blur ang background. Video ano bang tawag ni iPhone doon? Basta sa kay Samsung kasi that's called portrait video. Cinematic video yata ang tawag ni iPhone sa ganon. Yeah, I believe so. Cinematic video, kung saan nagvi-video, not picture, video, nagvi-video ka at 4K 60, 4K 30 lang pala, 4K 30, and then blurred yung background. Cinematic video yata ang tawag ni iPhone doon. Sa Pro version, I believe available yon. So, tinry ko yon. And bago mo pala siya ma-export, ma-transfer sa file, is iniloloading niya pa yon, parang ina-apply niya, saka pa lang niya i-apply yung blur dun sa video. Pero, of course, nung nagre-record siya, real time. Parang ganun nangyari. So, ang hassle, ang tagal. Minsan umabot ng 2 hours, 3 hours. Kasi ang videos ko is 30 minutes to 1 hour minsan. And ganun katagal. Ang hassle. While sa Samsung, dyan sa S23 Plus ko, instant na. While yan, currently medyo slightly blurred kasi binawasan ko yung blur. Pero kung mapapansin nyo, slightly blurred yung background ko. And kapag tinransfer ko yan, papunta sa memory card sa aking SanDisk na at saka sa Orico na flash drive, wala nang ganun na kailangan pang i-process. Matagal. As is siya, pagka-record, pagkatapos mong record, applied na yung blur. I'm not sure kung sa ganun din sa iPhone, ibang iPhone pero sa iPhone 14 Pro, that was my problem. And hindi ko nagustuhan yung ganung hassle. Lifestyle ko is record, and then transfer, and then edit. Yung, while using the iPhone, ilang beses nangyari, akala ko issue lang, tapos tinry ko i-tweak. Ganun talaga siya. Pag you are using the cinematic video mode nila, hassle yung processing pa na exporting. So that is why, I end up na 2023 to 2020, up to now, this one is yan na yung vlogging camera ko, and yan yung ginagamit ko for video recording ng mga videos ko, at least 99%. Kasi syempre minsan ginagamit ko pa rin yung iPhone kapag nagre-record doon, ginagamit ang Samsung doon, kailangan ko ng extra phone yon. But right now, ginagamit ko is yung either yung Nothing Phone 2A for B-roll lang naman, not the B-roll, alam niyo yung B-roll siguro. Pero yung mga main vlogs, main videos is siyempre dito sa Samsung S23. Minsan, gamit ko rito sa S24 Ultra or dito sa Z Fold. So as you may have noticed, pagdating sa camera recording, preferred ko Samsung. Okay? While I use minsan yung iPhone, minsan yung Nothing, but main phone ko for vlogging lang naman. For vlogging is Samsung. Maganda po kasi mabilis. Not really 100% maganda, pero ito, na-appreciate naman ni Boss Tricia May na nagagandahan siya. Napakalinaw. Yes, tamang timpla, tamang ayos. Okay na, madali na. Basta tamang focus lang. Maganda pati ang color science nila. Hindi mo na kailangang i-boost yung mga kulay, so on and so forth. Buhay na buhay naman na yung kulay. So yeah, if you like the quality of my videos, yeah,
use the Samsung, any Samsung. Actually, I would recommend Samsung A56 and then old flagships like S23. This one is, I'm not sure about, hindi, okay din actually yung S21 kasi nagamit ko yun. Okay din yun, pero yun nga, medyo luma na yung wag na yun. Sira na mga battery nun at this point. S23, start kayo S23, makakahanap kayo ng second na S23 Plus, not the S23 base kasi medyo ano yung battery ng S23 base. S23 Plus, so and Ultra, and then S24 Plus, Ultra, and then S25 Plus, and then yung Ultra. Yan, maganda yan. Yun yung mga recommended ko. A56, A55, okay din. Samsung A56, Samsung A55. Goods yan. If you are planning to buy a Samsung for gaming, not really my top pick. Pwede, kaya. Kaya ng chipset. Ang lakas ng chipset eh. It's just that the design, yung design ng body niya, not for gaming. Aminin natin. And sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin. Kakapakita ko lang sa inyo, I'm a user of Samsung. Sasabihin nyo, sisiraan ko lang ang Samsung. Hindi, ginagamit ko nga eh. Ang daming Samsung, pinakita ko, kailangan nyo pa ng proof? Kailangan nyo pa ng proof? Gumagamit ako ng Samsung for vlogging. Pero mas masarap pa rin gamitin pang mains para sa akin is the Nothing phone kasi una-una, hindi ako masyadong nag-aalala, mura lang kasi. And then, ayun nga, stable, makunat ang battery. Samsung, hindi po maganda ang battery optimization nila. Good enough, but not the better choice pagdating sa battery. Signal, ang ganda ng signal ng Nothing phone. Napaka... Nagiging fanboy na ba ako ng Nothing? No, not really. It's just that I find the features I need, actually, until now pa rin naman, napoprovide din ng Nothing phones. Kulang lang talaga sa performance. That's the truth. Yung pagkukulang niya, kinukuha ko sa Samsung, minsan sa Red Magic, ano ba, kung yung mga smartphones na malalakas, yung Poco, F7, nilet go ko na kasi hindi ko type yung software ng Poco F series ngayon eh. Medyo buggy. But yun. So, that's my point. And, of course, iPhone. Kaso nga lang, iPhone for me, iPhone is hindi siya para sa lifestyle ko. Yes, mga kasama ko dito sa bahay, they use iPhone, iPad, so on and so forth. Maganda silang, kasi hindi naman sila mga advanced user eh. Ako lang ang advanced user dito sa bahay. And as an advanced user, hindi kayang punan ni iPhone yung craving ko to tweak, to do something na hindi normal na ginagawa ng mga users ng smartphone. Hindi kaya i-provide yun ng iPhone. And if ever man na kaya, it's just that matropa ko kasi Android user eh. Hindi nila maintindihan na iPhone. Sa iPhone mo lang nagagawa yan. And sa inyo, I'm sure, ang mga nag-i-stay dito is majority Android users. Kung puro iPhone na ilalagay ko dito, lalong hindi naman kayo nakarelate. But I know, yes, may nanonood din naman ng mga iPhone users, but that's my point. Yun lang. But anyway, 20 minutes na, napahaba ko na yung video. Yes! Nakapag-stay ka rito. Naisang kita, hindi mo napansin na 20 minutes na. Anyway, this is Rain Manguera. Yun na yung question, yun na yung sinagot ko lang. Wala na, di ba? Wala na. That's it. Iwan kayo ng mga questions nyo na gusto nyo sagutin ko. Interesado kayong malaman ko ano yung sasagot ko. Ito po yun, okay? Yun doon na lang. I'll talk to you again soon. Kahit like lang, kahit huwag na kayo mag-subscribe, okay lang yan. Mag-like na lang kayo kung nagustuhan nyo lang naman. Kung hindi, di dislike. Wala naman tayo magagawa dyan ng part. Or, move on na lang kayo sa inyong mga. Pero I prefer sana kung na-appreciate nyo yung video na ganito, like na lang. Kahit hindi na kayo mag-subscribe, okay lang. Hindi na big deal sa akin yan. Masaya naman ako sa ginagawa ko rito. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera and you're watching the Ask Kotman segment from Kotman Channel. I'll talk to you again soon.